Bakit gusto mong magpatato? Diba? Kasi kailangan siguraduhin mo sa sarili mo na una gusto. Anong purpose? Ba't gusto mo magkaroon ng tattoo? Oo, diba? Iba-iba din ang dami nun eh. Yung iba, gusto lang ng dekorasyon. Yeah. Diba? Yung ano lang, papogi. Yung tatawa daw si Pogi eh. Ano ba yung style mo? What's your flavor? Ano yung style mo? Ano yung gusto mo? Kasi, di ba ang dami-daming category na Dami yan. Daming design. Kung babagay ba sa'yo, hindi. So, meron ka ng design. Papaano ka ngayon maghahanap ng tamang artista para sa'yo? Yan. May concept ka na. Sino ngayon yung artist na pipiliin mo? Ano yung mga way para makahanap ka ng tamang artist para sa design? Siyempre, ito na yung susunod na installment nun. Siyempre, ayaw naman namin kayo pabayaan. Ano ngayon ang mangyayari? Pag nakita mo na yung artist mo, pumunta ka na doon. So, ano yung dapat mong i-expect? Pero, natutuan ka na ba? Ayun na nga. Natatuan ka na ba? Ayun na nga. So, ayun na nga. Ayun na nga. Anong yun? So, nagpatato na siya. Oo, okay. Ba yung last episode natin. Tagal na kasi. Natatuan na siya eh. Tagal na nung huling usap. Pinatatuan na siya. Ito na. Actually, palabas pa lang siya ng shop nito eh. 1 week ago, napag-usapan natin yun eh. Totoo. So kung napanood niyo yun, di good job. Congrats! Nandito kayo Congrats. ngayon, pinanonood nyo kami. Ibig sabihin, gusto yung matuto talaga about sa tattoo. Oo. At malamang sa malamang, natatuan ka na. Natatuan ka na, natatuan ka na, di ba? Ito na nga yung kailangan mo talagang panoorin. Kasi, ito na yung part na importante Yes. para hindi ka magkaroon ng problema. Kasi kahit gaano kagaling yung artist mo, na-execute na ng maganda, Kung burara ka kung naman, hindi ka aware dun sa aftercare, Oo. tinatawag ng tattoo, nako, mahirap yun. medyo magkakaproblema ka. So, ito ngayon yung pag-uusapan natin ngayon. Tattoo aftercare. Okay, so tattoo aftercare, which is very important. Yeah. Sobrang important na. Kasing importante siya ng pagpili ng artist at design. Yes. Kasi, sa gaya nga na sabi ni Ryan, di ba? Magaling yung artist mo. Mabait kang kliyente. Di ba? Ginawan mo ng paraan. Execute na maayos. Execute na maayos. Maganda yung design Maganda mo. yung naging outcome ng ng tattoo mo. Nag-research ka. Pinabayaan mo. Hindi mo, napabayaan mo or hindi ka aware. Dun sa, Yun yung masakit doon pag hindi ka aware. Oo. So yun, dati kasi, yung aftercare, unang nalaman na aftercare, Tiger Balm. Ha? Tiger Balm. Tinuro pa sa akin to ni Tatay Nero niya. Bakit? Kasi masakit katawan nila pagkatapos. Mentolated eh. Ang sakit ng katawan yun, Tiger Balm. Ang process niya, i-dip mo siya sa warm water. Or yung bulak, igaganon mo siya sa Tiger Balm. Then i-dip mo sa warm water. Tsaka mo sa tattoo. Dahil ba meron siyang soothing factor? Kasi mentolated. Nagkakala nila before, which is nagawa ko rin yun dahil that time yun pa yung advice sa amin. Ang tagal na niyang artist, no? Mentolated. Tiger Balm. Pag may panghilot sa ulo. Yun nga kaya kasi ko Tiger Balm. Ganun pa dati. Kasi ako nabutan ko na petroleum jelly. Petroleum jelly, Tiger Balm, petroleum jelly. So yun, nagkaroon ng ganon. Tapos yung tita ko na dentista sa ibang bansa, nagpadala siya ng mga ointment. Ngayon yung ointment na yun, para daw siya sa rashes, sa sugat. So para skin ointment siya. Yes, Okay. oo. Pinadala niya ako, madaling salita, yung supply nila sa clinic, pinadala niya sa akin. Ointment yun. Ang dami nun. Oo. A&D ointment siya. Ito na yung vitamin A and D ointment. Okay. Di mga gumagamit pa rin yan ngayon, ha? Dati, walang ganun nabibili dito. Wala nga. Wala. Yun yata yung time na trimicin pa lang yung nire-recommenda madalas. Yun nga, kaya ako siya na si Trimicin dahil doon. So yung content ng gamot na yon, sinamahan ako ni Kuya Angel. Hindi, tara, samahan kita. Meron yan na local brand, sabi sa akin. Ganyan din yung laman,
Pero iba lang yung brand sa atin ginawa. Mas mura yun. Sabi ko, okay, tara, punta kami. Doon namin na-discover si Terramycin pa nun. Terramycin. So, si Terramycin, siya yung murang klase. Oo. Sabagay, kaysa yung Si mag-abang Trimycin, medyo mahal yun. Kaysa mag-abang ka ng padala ng tita mo, di ba? Oo. Hindi, ano lang yun parang aksidente lang yun Pinadala lang niya. Nagpadala siya ng kung ano, tapos nasama siguro yun na napunta sa akin. Tapos ginamit ko sa client. Nung una nga, madami. Lagay ko. So, nagka-problema ako. Bakit? Dahil nga naparami ng lagay. Yung lagay mismo ng ointment. Masyado pala siyang matapang. Okay. So, hindi pa ako aware that time kung anong content niya, paano siya dapat ipahid sa tattoo. Yung bigay ng tita mo, mas matapang siya kaysa sa nung naandito sa atin. Same lang. Pareho lang. Same lang ng content. Okay. Pareho. Yung number, yung letters, pareho, magkaiba lang ng brand. Ngayon, alam ko na kung bakit. Di ba natandaan mo yung eto? Yan. Ang ganda nito nung ginawa eh. Tuwang-tuwa ako dito eh. Kaya lang, yun yung ginagamit pa natin dati, Trimycin, Terramycin. Kasalanan ko naman, hindi naamin ko na, sorry. Sa totoo lang po, FYI lang, sila po yung guinea pig ko nung araw. Pag may testingin akong ink, may testingin akong bagong brand ng needle, anong klaseng Pati yung aftercare. Papatest. Kasi sila, may re-report sa akin kung ano yung progress, day by day. Oo. Ang matindi Di ba yun? nun, ang nakakahiya nito kasi, kami yung kumakausap din sa kliyente. Kasi since ako ngayon bumanage ng shop dati, tapos si Rhea yung secretary, kami rin nagsasabi na, alagaan mo yan, ganito, ganyan. Ending, yung akin yung nasira. Nagsasabi ng paano yung tattoo. Uy, meron na naman pong pasalubong, oh. Bakit may balikbayan yata dito? Boss, pakita ka rito, boss. Dito, boss. Tara. Uy, meron pong ano. Alam mo, mas gusto ko to kaysa dun sa Masarap pansit. to. Medyo masarap to. Pati, ano ba yan? Saan ba galing to kasi? Pundador. Baka naman. Baka naman. Pero yan. Smooth lang, smooth. Oo. Pero hindi to aftercare ah. Hindi. Titirahin nyo to ano. Pinag-uusapan natin medical eh. Medical. Hindi, ito titirahin nyo to during the session. Kasi nga pamparelax. Yan, pwede yan. Hard. Mas nakaka-relax yan. Pero mas gusto ko to. Kasi ilang beses ko na natikman to super special eh. Masaya siya eh. Pero yun nga. So yun, back to the topic. Ito na topic aftercare. Doon nasira kasi nadamihan ko ng hindi naman siya sobrang pero dahil nga matapang siya. Ang lagay mo lang dapat kumbaga pagkaligo mo sa umaga bago ka matulog, lilinisan mo tapos Dalawang lalagyan mo. beses nga lang Dalawang dapat beses. Napraning ako eh. Kasi nakikita ko nagsascab na. So sabi ko, hindi baka para mas mabilis gumaling. Huwag niyo pong gagawin yun. Walang pinagkaiba yung twice a day nyo na nilalagyan at saka 3 times a day nyo na nilalagyan. Ang mangyayari, masisira pa. Hindi siya nasira yung design, pero mas mabilis na nag-fade yung kulay. Hindi na siya katulad ng unang gawa natin na ang ganda ng blue, ang ganda ng dilaw. So, wag nung gagawin, ha? Wag mong gagawin. Twice a day lang. Tapos ano pa ba yung mga sumunod? May mga sumunod pa bang mga ano? May nabalitaan ako dati. Kasi nung tumagal-tagal na, di ba, parang nandun na tayo sa vitamin A and D. Tapos may lobas pa yung isa pa na bukod sa vitamin A and D. Tapos Trimycin, Terramycin. Yung iba, AAA antibiotic. yun yata yun. AAA. Oo. Yung Tapos, kulay dilaw. Kulay dilaw. Meron pang sumunod na isa, yung US made naman yun. body butter. Body butter. So, organic siya. Wala Pero namang ano hindi naman siya gamot eh. Hindi talaga siya gamot. Moisturizer siya. Oo. So, para siyang lotion. Totoo. Pero kasama rin yun sa aftercare, ha? Ang sinasabi lang namin is, hindi siya yung main aftercare solution mo. Hindi siya yung gamot. Oo. Kasama siya sa pwede mong gamitin. Pero nakakatulong siya. Pag-uusapan natin yan Paano kasi... yung process later? Oo, kasi pag-uusapan natin kung paano. So, sabihin namin sa inyo kung kailan mo magandang gamitin yung body butter. Tapos yung sunod dun, mga ano na eh. Meron ng Aquaphor. Yan. Ano yung Aquaphor na yun? Ano siya? Narinig ko siya pero Parang- hindi ko pa na... Para siyang petroleum jelly din. No? Para siyang ointment din. Yun ang Pero nilalagay. mas effective siya. Normal, mga US made kasi siya. So, madalas ko siyang naririnig tsaka nakikita dun sa mga Amerikano na clients ko. Okay. So, yung mga sundalo, mga imports, yan. Kahit dun sa, nasa Japan ako, yung mga sundalo na Amerikano, yun din ang gamit nila, Aquaphor. Okay. So, marami na rin gumagamit ng Aquaphor na yun.
Sa States yata yun ang madalas eh. Yun yung recommended nila sa US. Hindi, after ng Aquaphor, yan, may mga lumabas na emollient na meron na emollient naman siya na merong healing process. Meron siyang parang nilalagyan nila ng A&D ointment. Yung parang siyang petroleum jelly na nilagyan ng gamot. Ayun ang emollient na tinatawag nila ngayon. Ang dami nga yun. Aftercare din yan, ginagamit din nila pang aftercare. Pero, yun nga. So, yun. Ang dami, biruin mo, nung mag-search ka lang sa Google, ang dami lumalabas eh. Ito, yung tattoo butter. So, parang body butter din, yung dating. Tattoo butter. Twin wall. Balm. Luxury tattoo cream. Yung balm na... Parang balm yung dating eh. Ano to, cherry balm? Oo. Ito lang, ang dami. Aftercare. Tattoo goo. Goo. Yan, tattoo goo. Nung araw, may mga ganun pa. Ang dami oh. Yung tattoo goo, set siya. Oo. Meron siyang parang cream at meron din siyang parang lotion. Meron pang ang gel eh oh. Aftercare. Ink food. Yeah. Ang dami. Pero ngayon yung dati hindi available sa lahat to. Ngayon, mag-Google ka lang, ang dami lumalabas oh. Isang linya to. Yung mga Lazada, Shopee. Available actually sila sa Lazada, sa Shopee. Ang dami. Sa Amazon. Which is convenient para sa inyo. Yeah. Kaya lang, syempre, kailangan maintindihan nyo. Kailan siya ginagamit, paano siya ginagamit. Kasi kung hindi, sayang yung pinagpagura mo. Tsaka pinaghirapan mo yun, di ba? Ang sakit niyan eh. Ganito kasi yun. So, sa mga ointment, yung ointment na yan, ginagamit yan for 7 days. Like it, AAA antibiotic ointment, A&D ointment. Good yan for 7 days talaga. Okay. Bakit? So ano yung 7 days na yun? 7 days ang... Yung span ng 7 days na yun, Yun yung total healing process mo? no upper layer. Okay. So iba pa yung sa ilalim. So diba sa tattoo kasi, 3 yung layer ng balat natin, diba? So sa tattoo, hanggang 2nd layer ka lang. So ang sasusugatan natin, first layer, 2nd layer. Okay. Okay? So papagalingin muna ng ointment si upper layer. Yun ang madaling gumaling kasi yun yung manipis. Ang talino mo tignan pag nagkikwento ka ng ganyan. Parang alam ko talaga, no? So yun, yun yung 7 days na. Yung sa taas, yung upper layer na. Kasi yung sa ilalim, gumagaling na rin yun pero hindi pa totally magaling. So mas huli siya. Huli tsaka matagal. So yun, gano'n. Paano mo alam na cesarean ka na ba? Di, kasi inaaral yan. Inaaral yan sa mga, Bakit nag-aaral ng ganyan tattoo artist? kailangan mong pag-aralan yung mga ganung bagay para maintindihan mo kung paano nag-work. Yung mga gamot, yung ointments. Kasi nga, diba, meron na yung ointment na inilabas. Makes sense. Kailangan mo siyang ma-explain na maayos. Okay. Tulad yan, yung A&D ointment. Malaki ang difference niya sa Incurred. Okay. Malaki difference yan doon. Kasi A&D ointment, pareho siya ng process. 7 days, okay yan. But, si Incurred kasi, meron na siyang kasama, di ba 7 days, di ba? 7 days. Doon naman tayo sa 7 days. After 7 days, ang ilalagay mo na is yung lotion, yung pang-moisturize na. Pang-moisturize at ang pinakamaganda, may moisturizer ka na, nagre-regenerate pa yung balat. Well, makes sense. Para yung peklat, hindi makintab, hindi pangit. hindi pangit. So para yung ink mo, kunyari, naka-colored yung tattoo mo, yung ink mo, mariretain yung quality na vibrant. Hydrated kasi, moisturized, hydrated. So, yun, ang pinaka-the best na, may mga lotion na lumalabas. Ang dami. Pero ngayon kasi, meron ako sinasuggest na cocoa butter lotion. Ayun, parang ganun din yung sa body butter. Parang body butter. Ang use naman siya before sa mga magbubuntis, sa mga bagong panganak. Yung mga, para ma-regenerate yung mga scratch nila rito, peklat na ano. Yung sketch mark kasi na yan, sa first layer, okay. Sa second layer, saka sa third layer, yun yung nagbibitak. Kaya nagbubuo ng nagiging stretch mark. Stretch mark siya. So, yun, papagalingin mo yun. Yun yung ginagamit nila. So, cocoa butter lotion. Kasi na-absorb naman ng katawan yun pag nirarab mo. Pero syempre, may mga cocoa butter lotion na mura, may mahal. Mayroong cocoa butter na mahapdi, at mayroong cocoa butter na hindi. Seryoso ba? Oo.
Oh. Hindi ko na, Yung mga brand yan. hindi ko na imagine sa cocoa butter na mahapdi. PM nyo na lang sa akin, ituturo ko sa inyo kung ano magandang klase. So, ayun. Ang use niya naman ni cocoa butter lotion para ma-regenerate yung balat. So kasama na siya dun sa parang moisturizing at saka yung Regenerate. process. Oh. So yun nga, nag-check kami. Check namin, actually pinag-usapan namin to. Pwede mo siyang hatiin sa kung medyo busisi ka, 3. So yung first 3 days, 2 to 3 days, tapos yung hanggang 7th day, and then yung after. So pag hinati-hati mo yung 3, pero kung summarize natin, hahati mo siya sa 2. First 7 days mo, at saka yung 7 days onwards. Okay. So sa first 7 days. First 3 days. First 3 days pala muna. First 3 days. 1, 2, 3. Yung first 3 days na yan yung nagsisimula yung swelling, yung pamamaga, saka yung pamumula, saka ang sakit niyan, mahapdi. Kasi, tandaan nyo sugat ito. Sugat yan. Okay. So, ang pagtatato, parang minor surgery ang process kasi tinutusok mo yung balat So, nagkakaroon ng sugat. So, magandang isipin nyo na kagad, umpisa pa lang, sugat ito. Para at least may idea kayo kung paano gagamutin. Gagamutin yung sugat. Okay. Tapos, So, may mga ointment na safe sa ink. Hindi siya Ako, hindi ko ina-advise si A&D sa ngayon sa tattoo. sa first 3 days mo. Ngayon talaga. As in, ngayon na. Actually, hindi ko na siya ina-advise. Bakit? Kasi nga, minsan may mga client na mas magaling pa sa artist. Pag sinabing konti lang ilalagay, dinadamihan. Sabi niya, kasi kala ko madaling gagaling. Hindi po ganun yun. Hindi, kaya nga tinuturo namin yung tama. Kahit itanong yung tama. Kahit itanong mo sa doktor, kung kunwari ang dosage sa'yo ay kunwari once a day na iinumin mo, pag dinalawa mo yung capsule nun, hindi ka naman gagaling agad. Oo, hindi ganun yun. May process yan. Okay. Pero yun yung process nun. So yung 3 araw nyo, nag-start na gumagana na yung ng katawan mo, yung immune system ng katawan mo. Yung paano Kasi lalabanan yung pain. Hindi tayo si Wolverine, pero may healing factor din kasi yung katawan natin. Meron pa rin. Nagkukusa siya, nagpapagaling ng mga sugat. Kaya nga, di ba, pansin niyo yung sugat niya, nagsasarang kusa kahit di niya tinatahi. Tapos nagkakaroon ng scabs o yung, anong tawag sa Tagalog nun? Langib. Yun yung paraan ng katawan para mabuo ulit yung nahiwang part. So, in a way, regenerate. sa tattoo, maliliit lang. Hindi naman mahihiwa ng todo, ha? Huwag mo kayo matakot. Hindi naman Pero nangyayari. maraming sugat yun. Marami siyang maliliit na sugat. So, ganun din siya. Kaya pansin niyo, naglalangib din sa pagtagal. Nagkakaroon siya ng effect sa ink pag nagkaroon ng ganong floss sa healing process. So, sa healing process pa lang, nagkaroon ka na ng problema, may apekto na yung buong tattoo mo. Totoo. So, doon pa lang, dapat naiintindihan nyo na kung paano step by step. Kung konti lang ba sinabi ng artist o damihan nyo. Pag sinabi ng artist, damihan nyo kasi yun yung alam niya na maganda doon sa ointment na sinabi niya sa'yo. Pag sinabi ng artist, konti lang kasi alam ng artist na matapang yan, pwede maka-affect doon sa ink na ginamit sa inyo. Tsaka iba-iba rin tayo ng paano tinatanggap na ang katawan natin yung ointment na yun . Kasi hindi naman yung parte ng katawan mo . Foreign object yan sa katawan mo. Tsaka may mga ointment na may allergic reaction. Hindi, totoo yun. So, alamin mo rin, ha? Taong allergic sa A&D ointment. Check mo rin. Allergic ka ba? Pwede mo naman i-test lagay kang konti. Tapos, hayaan mo muna siya. Tingnan mo kung may reaction ka sa ano. Pag wala, most probably okay ka. Kung meron naman, at least alam mo na hindi ko pwedeng gamitin to. Kasi nangate ko . Number 1 kasi bawal na bawal sa tattoo yung mga oil-based. Especially dito tayo nakatira sa tropical country. Mainit Mainit. Oil-based, medyo umiinit yan sa balat natin . Totoo. So, pag naiinitan, humid. So, dumadagdag yung init. So, bawal kasi sa tattoo yung mainitan siya. Totoo. Kaya number 1, hindi pwedeng, yun yung mga number 1 sa list, yung mga petroleum jelly, coconut oil. Iba kasi magagaling Scientist din Gumagawa ng sariling gamot. Yung coconut oil, pinanggagamot sa sugat Okay, nakakatulong siya. Pero kasi iba yung may tattoo ka. Iba yung may tattoo ka. Iba yung inaalagaan mo yung sugat mo. The same time, inaalagaan mo yung art dun sa katawan mo. Kasi, diba? tandaan nyo, huwag nyo kakalimutan, di ba? Una, sugat nga siya. Pangalawa, may tinta yan. So,
yung mga matatapang na gamot, katulad nga nung nangyari sa akin, ako, buhay na patunay na ako. Baka hindi ba kayo maniwala eh. So, ano yan eh, kumbaga, nakakapag-diminish siya or nag-fade yung kulay compare dun sa una niya at dun sa intended na gano'n siya ka-bright yung kulay ng tattoo nyo. So, kung ayaw nyong masayang yung pinaghihirapan nyo, huwag nyo pong sobrahan. Again, hindi siya nakakapagpabilis ng pagpagaling, magkakaproblema ka pa. Mismo. So, yung first 3 days mo, Yun yung masakit. oo. Ito yung kailangan din na, ito yung kailangan din na alagaan nyo siya kasi ito yung mas prone kayo sa infection. Kasi bukas pa yung sugat nyo. First 3 days, medyo delicates pa. Pansin nyo, di ba, pag pinapauwi na kayo ng artist, so, may nakabalot sa kanya na cling wrap. Or kung ano man na pads. Meron din yan. Isa pa yan, merong mga second skin na tinatawag. Second skin. Pero yung second skin na yon, hindi siya ointment. Maniwala kayo sa akin, walang ointment. Ano lang yun? Cover lang talaga. Cover lang siya para, syempre, pag yung tattoo, nakahanginan yan. Ibig sabihin, nagre-react yung mga small nerves mo, yung sensitive nerves mo sa balat. So, mahapdi. Pero pag tinakpan mo siya noon, may balot, hindi siya mahanginan. So, komportable ka. Pero may mga flaws pa din siya. Kasi, prone siya sa infection. Kasi kulob. Kulob siya. Kulob. So, nagkakaroon siya nag-swell ka. Natural sa katawan mo yung nilalabanan niya yung bacteria eh. So, magkakaroon ng swelling, yung white blood cell. Magkakaroon ng yung iba nakabalot pero may mga tubig na itim dito na nasa loob. Yun yung mga facts na dapat iwasan natin. Na dapat hindi umabot sa ganun. So pagkaalis ng tattoo shop, babalutan kayo niyan. Cling wrap o kaya second skin. 3 hours, Mga ganun. 24 hours yung second skin. Okay na yan. Di ba nga dati sinasabi nga natin, tatanong namin sa kanila kasi kung may sasakyan ka ba, nakamotor ka ba, magko-commute ka. Kasi kung nakamotor ka or magko-commute ka, naka-expose yung bagong sugat mo sa elemento. Usok, alikabok, naduraan ka nung Ganun. So kaya binabalutan. Pero kunyari may sasakyan ka, sige yan mo muna, pasingawin mo kasi. Mas maganda yung nahanginan kasi. Mas mabilis matuyo. Mas madaling matuyo, mas madaling gumaling. Lalo na, yan, nasa tropical country tayo. Mismo. Like I said, nasa tropical country tayo, mas maganda ang hangin sa atin, mas madaling gumaling ang sugat. Hindi humid, hindi dry. Totoo. Ang hangin natin may kasamang moist. Isa yun Pagdating nyo sa bahay, pwede nyo natanggalin yun. Pwede na. Tanggalin nyo na agad kasi Basan nyo, linisin nyo. natandaan nyo sinabi niya kanina, minsan, sa sobrang ikaw paranoid ka, praning ka, hindi mo tinanggal kasi baka mga ma-infect eh. Diba? Tapos nanood pa sila nito. Magaling pa sa artist. Nanood sila nito. Sabi, tangino baka ma-infect ka. Hindi ko natatanggalin to bukas na. Nagtanong sa YouTube. Siyempre, magpapawisan ka. Diba? Yung pawis mo, hindi naman malinis yan eh. Kasi nilabas na ng katawan mo yan. So, ibig sabihin, madumi na yan. Yung maduming tubig na nasa loob ng katawan mo, nilabas na. Tapos isipin mo, yung pawis na yun, nandun sa sugat mo. Yes. Pag-iisip mo na mo, so may nana ka na. Baho nun. Baho nun. So, kubarin mo na siya pagdating mo sa bahay. Dapat payaan yung Sumingaw. So, yun. After 3 days, ang mararamdaman nyo naman, nagsisimula na siya parang kumate. Tapos, parang magiging makapal na yung tattoo nyo. Parang pwede nyo ng ganyan-ganyanin. Yung ang kamot nyo na, andito yung tattoo nyo, pero ang kamot nyo nandito. Yeah. Okay, dito sa ilalim. Yeah. Pinipilit mong ilagan. Depende kasi sa ointment na gagamitin mo. Tapos may gumaganong. May makikita mo yung mga gumaganong ganon. Papalo-palo. Kala mo nilalamok. Palo-palo ganyan. Pero Tapos yung, kunyari yung tattoo mo, ang kamot mo, pinipilit mong lapitan, pero ayaw mong galawin. Ang katik kasi. Tapos namumula yung gilid. Namumuling ba't ang pula ng gilid? Hindi ko kasi kinakamot pag makati. Ang tanong ko nga, so kunyari bagong tattoo ka, within those 3 days na critical, pwede ka magdagat? Oo, okay lang. Pwede. Okay lang magdagat. Ang iniiwasan lang dyan, yung magdadagat ka ng mainit. Kasi yung direct sunlight. Oo, direct sunlight. Okay. O kung mga hapon, alas 4, alas 3 ng hapon pababa. Pwede na, Kung no? dadagat, night swimming kayo, okay lang. Ang chlorine, kasi kunyari swimming pool, walang Swimming dagat. pool yan, di pwede.
Kasi, Yung swimming pool kasi may chlorine. okay, matapang siya. May maraming swimming pool kasi sa atin na may chlorine. Pero hindi lahat ng swimming pool may chlorine. Di ba? Sa Laguna. Okay. Oo, Yung hot spring nila hot spring, doon. walang chlorine yun. May mga swimming pool doon na walang chlorine kasi libre lang ang tubig sa kanila. Ang meron Blow lang doon, ng blow yun. ang meron doon yung ihi nung kasama mo. So yun. Yung ano daw nila doon, yung tubig nila libre. Sa swimming pool. Kasi alam ko galing sa bundok. Galing sa bundok yan. Siya sa Laguna. Di ba? Makiling. Makiling. Galing doon na hot spring. Tama ba? Makiling ba? Comment nyo nga kung tama. Oo, doon hot spring kasi doon. So, libre lang daw tubig nila. Kailangan mo lang Paligo, i-divert papunta sa resort mo. Okay. Paano yun? Mainit naman yun. So, pwede ka doon. Pwede doon. Ay! Hindi pwede mainit. Hindi pwede mainit. Pwede maligam-gam, di pwede. So, hindi ka pwedeng mainit. Hindi ka rin pwede ng direct Hot sunlight. shower. Hot shower, wag. Bawal yun. Okay. So, yung mga Yung iiwasan nagluluto nyo. ka sa kusina. Yung magluluto ka bago tato. Siyempre, may ano yun, yung... Dami nagnaknak nun. Ayun pa. So, iiwasan nyo yun, ha? Yung mga stabbing tinatawag. Do not disturb. Baka tumunog na naman yung shopping. So, sorry. Pero ano, yun. So, bawal ka ng direct sunlight. Bawal ka ng mainit na environment, basically. Tapos, chlorine. No? So, huwag kayo mag-swimming pool. Magdagat na lang kayo. Mas maganda ka doon. Night swimming, okay lang yun. Night swimming. So, pwede ka maligo ng mga 4. Basta wala na masyadong araw. 3-4 pababa. Okay. Meron pa bang specific na kailangan kang tandaan within those first 3 days? Wala, yun na yun. Actually, yung first 3 days, yun lang yung mararamdaman mo. Pero yung process ng sa ointment mo, sa healing, paano mo siya pinagagaling, healing process mo. Ganun din. Ganun na lang yun. Same yun, hanggang 7 days yun. Okay. So hanggang 7 days. So ito ka na ngayon. Nagawa mo na lahat ng sinabi namin kanina. Naiwasan mo lahat ng Perfect kailangan mo na, mo iwasan. perfect mo na. Oo, may star ka. Oo, mas lang. 8 day na. 8 day 8 na. days. So pag 8 day na, ano na ngayon ang focus mo? Kasi supposedly dapat magaling na siya ng 7 So, day. pinagagaling mo yung ibabaw ng 7 days. Pero, hindi pa magaling yung sa baba. Pero kasi, pag nilagyan mo siya ng ointment, hindi na siya nakakatulong. Bakit? Kasi, sarado na yung ibabaw mo eh. Eh di ba na-absorb naman ng balat yun? Sa force? Oo. Hindi, kasi yung papansin mo yung ano natin, yung peklat natin, yung scar. Parang ano siya, parang siyang plastic. Yeah. So, ganun din yun. So kumbaga, parang magsasara siya. Oo, nagda-dry na kasi siya. Okay. So, hindi na siya na nagda-dry na. So, kailangan mong gawin is keep moisturized. Okay. Moistured. Yung balat mo. Moisturize. Yan, moisturize. So, kailangan moisturize yung balat. Gumagawa nga siya ng sariling moisturated na nga yung bagong term. Ano yan, boss? Ano kami? Gen Z. Ang ina-join sila sa kaganon. So, yun. After nun, moisturize mo yung balat mo, yung tattoo mo, for months, 1 month, 2 months, mga ganyan. Tsaka parang okay lang din naman na ituloy-tuloy mo kasi para sa balat mo rin. Pero yung mainitan, bawal pa rin. kahit after 7 days. Oo, bawal pa rin siya mainitan, hindi pa rin siya pwedeng iligo sa chlorine. Sa problema pala nito, pag kunyari ikaw ang nanay sa bahay niya, ikaw ang nagluluto. Kaya, sa Paano yun? Di magsisweater ka habang nagluluto? yung mga nanay na nagpapatato sa akin, may yaya sila. Moisturizing na yung concern mo. 7 days onwards. Onwards yan, moisturize mo na lang yung banat mo. Para, syempre, yung magandang moisturizer na gagamitin mo, yung nakakapag-regenerate na rin ng sugat o ng balat. So dito na papasok yung cocoa butter. O kaya yung body butter. Cocoa butter lotion. O kaya yung mga, ano yung mga nakalagay dito ng mga tattoo butter. Kaya ako nakita yung mga, may mga flaws dun sa ointment kasi na yun. So parang, okay, sige, ointment siya, nakagaling siya ng sugat. Ano pa yung kaya nating ibigay? O kaya nating i-produce dun sa mga tattoo enthusiast or sa mga tao na gustong magpatattoo in the future. Ano ba yung maganda kasi masyado na tayong high-tech eh. Diba? Masyado ng high-tech yung mga sumusunod na generation, yung mga susunod pa sa atin, mas magiging high-tech yun. Oo. Kasi mag-i-improve pa yung technology habang tumatagal eh. So, inunahan na namin yun. Anong ginawa nyo? Nag-conduct kami ng isang experiment.
sa sugat. Kumbaga, yung kaibigan ko, asawa niya, wound doctor. So, ang specialty niya is sugat. Ngayon lang ako nakarinig ng yung Wound special doctor. wound doctor. Wound doctor siya talaga. So, si Denver, yung pamilya niya, parang nagtitinda ng nata de coco sa mga supermarket. Yung nakikita nyo, nata de coco na nasa jar, gawa siya sa diba ko, nata de coco, diba? Gawa siya sa buko. Sa coco. Kaya nga nata de coco. So, yun ang ginagamit nila sa wound. Yung mismong nata de coco? Ginamit nila yun sa patch, ginawa nilang patch med. Meron silang clinic diyan dito sa Marikina. Sila mga nagsimula ng patch med. Actually, sila yung may-ari ng patch med. Yung patch med, yung para siyang manipis na nata de coco na para siyang bond paper. Pero para siyang nata de coco. Yun. Igaganon mo. Pinapatch yun sa sugat. So yun, ang characteristic nun, meron siyang nanotechnology. First nanotechnology in the world na pang gamot. So, yung sinabi mo nanotechnology kasi, siya, live bacteria. Akala ko yung sa costume ni Iron Man Yung gumagapang. Parang gano'n. Nanotech. Parang gano'n. Nanotech. Pero sa kanya, gano'n din. Nanotech din yan. Nanotechnology rin yan. Pero para sa sugat. So, live bacteria siya na ginagamit nila para sa sugat. Okay? So, pinrosent niya sa akin yun. Ginawa niya nga, sabi ko gawin natin parang gel or spray. So, ito yung sagot nyo para mabawasan yung cross-contamination. Para ma-upgrade natin yung ointment na ginagamit before. Kasi yung first 3 days na sinasabi, yun yung mas mahirap dahil yun yung pinaka-ma-update part sa pagpapagaling ng tattoo. So, yung ginagawa ni Incure, sa 3 days na yon, yung sobrang hapdi. Yun yung sobrang hapdi nung sugat, di ba, sa katawan natin. Gagawin niya ngayon ini-spray mo siya. Magtutuyo siya after 30 minutes, mga 15 minutes, ganyan. Mabilis nga Matutuyo na siya. Nawawala. Pag natuyo na siya, hindi mo na mararamdaman yung burning sensation. Which is, ng 30 minutes pagka-apply mo nito, gumagana na kagad si monolurin sa katawan. Kaya pinataasan ko yung monolurin nito. Pinaasan ko kasi nung una namin gamit, yung pain umabot ng mga 2 oras. Bago nawala yung burning sensation. Pinataasan ko. Naging 1 oras na lang. Taasan mo pa kaya? Hanggang kaya. So, kumbaga, on average, yung 30 minutes. On 30 average. minutes. Pero hindi ba 20 Actually, minutes? maganda na yun, kasi... For 3 days? Dating 3 days mo nataramdaman yung ganun ka-pain, yung ganun ka-hapde. At least wala na, 30 minutes na lang. Yes, 30 minutes na lang. Tsaka pangit din kasi yung wala, kasi hindi ang binabayaran mo sa tattoo is yung experience. Yung ink sa katawan niya is just a souvenir. 7 days mong gamitin to, or 1 week to 2 weeks. Then after that, cocoa butter lotion na. Pwede. Para mas tipid ka kung kunyari, lalo na kung mauubos mo to. Kasi imbis na bumili ka ng isa pa, bumili ka ng cocoa butter. May mga mura na ganun Ito pa yung comedy dyan. Ito pa yung nakakatawa siya. Alcohol-free siya. Ay, di maganda. Alcohol-free, di ba? Pero, dahil meron siyang natural alcohol, dahil nga, Oo nga. coconut siya, di ba? Kasi, Ang hapdi. mahapdi siya sa una. Pag in-spray mo siya na ganun, may mararamdaman kang sting. Tapos, maramdaman mo yung init muna, ganyan. Tapos maya-maya mawawala na. Hindi naman matagal yung sting. In-explain sa akin ni Digo yun, nung nag-invento talaga dito. Na, kasi nga, nanotechnology, live bacteria, kaya may effect na kaya umapde. So, paano ito gamitin? Spray mo lang siya sa tattoo. Tapos, ganun, Wag na, kahit wag mo na ikalat. spray mo lang, yun na yun. Siya, all over. Kahit Okay. ito naman, kahit maparami ka, okay lang. Safe yan. Paano nila bibilin to? May mga designated na na sa lugar nila. May mga distributor ako niyan. Lalo na yung may mga member ng Philtag. So, pwede sila magtanong sa artist nila kung meron silang ink. Yes. Paano dito? Sa Marikina? Sa Marikina, dito sa Dalt. Meron sa Dalt. Yung spelling to.
Yan. Dark Seller. Tingnan, hanapin niya na na-paste naman siya, nag-Google Maps naman siya. Sa Lazada, meron din. So ayun, again, recap lang, iwasan nyo yung masama talaga sa, at saka kahit sinong artist magsasabi sa inyo nito, bawal yung direct sunlight, bawal yung chlorine, kaya ayaw nila kayo pag-swimmingin. Generally speaking na yun, kumbaga just to be safe. So ayun, second scheme, tanggalin nyo pagdating ng bahay or cling wrap. Hayaan nyo siyang mahanginan, hugasan nyo, gumutin nyo bago kayo matulog. Lagyan yung sprayan nyo nito. So ayun, sana natulungan ka ng episode na to para maalagaan yung tattoo mo. Pinaghirapan mo yan. Ako nga pala si Rom ng Marikina in Production. Ako nga pala sila aking dati ng Bloodline Tattoo Studio. At ito ang Fashion Tips. See you next episode. Bye. Natutuan ka na ba? Ayun na nga.